Magandang umaga po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Nagbabalik tayo rito sa aking munting channel po, Samuel Soriano TV 29. Magandang umaga po sa mga kolektor at sa mga senior citizen, lalo-lalo na ang aking mga subscriber po. Thank you so much po sa lahat. Doon naman po sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin at gusto nyo ang ganito mga topic po, ayan, pwedeng pa pakisuyo, pakipindot naman po ang ating notification bell, ayan. Idamay nyo na lang subscribe button para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin dito sa aking YouTube channel po about coins, mga pera po na sinaunang panahon pa, ayan. At mga panibago pong mga barya rin ay dating inaano basta ito'y maganda at ano sa ating kinokolekta natin. Lahat na ng klaseng barya po kinokolekta natin. Ayan. Lahat na. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang BSP kung tawagin nila. BSP po, Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung mga hindi pa po nakakaalam. Ayan po, kaya tinawag ng BSP. Pa-press update natin ito ang BSP po, yung year 2002 po. Makikita nyo po ang magdalawang lalaki po. Ayan. Dalawang lalaki po na imahe po. Ayan. Nakaharap po sila sa kanang bahagi po. Sila po ay si Apolinario Mabini at Andres Bonifacio. Ayan. Makikita nyo po sa kanilang harapan, makikita nyo po ang 10 pesos po. Ayan. At saka year 2002. Nakapalibot naman sa kanila ay Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod po natin, ayan. Makikita nyo po ang year 1993. Ayan po, kung kailan itinatag ang ating BSP. Ayan po. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas ulit. Ayan po. At makikita nyo po ang mga detalye dyan. Ito po yung tinatawag na palibot na pangalawa ito. Yan po ay cut wheel. Diyan po nagbabase ang ating mga kolektor kung ito po ay tinatawag nilang reverse die 1, reverse die 2, at saka reverse die 3. Diyan din na tinitignan ang mga pinag-aaralan na barya. Yung cut wheel na yan. Ayan po. At iba-iba ang cut wheel ng mga barya. May mga reverse po ang barya natin kung ikaw ay nag-aaral. Ayan po. Kaya yung mga numismatis natin dyan, napakagaling yan. Ayan. Hindi pa po tayo magaling. Nagsisimula pa lang tayo, kaya tayo nagde-demo. Kaya ngayon, pinag-aaralan natin ang mga klase ng ating mga barya. Unti-unti na nating natutupad ang ating mga adlikain na pangulikta ng barya at pag-aralan po ito. Ayan, kaya ako nandito po. Bago natin simulan ang ating talakayan, kilalanin muna natin sila. Ayan po, issue po, Philippines. Period, Republic, 1946, up to date po. Type, standard circulation coins. Years, 2000 hanggang 2017. Siya nga pala, baka makakita po kayo ng year 2000 nito. 2014, ayan. Semi-hard to find po dito yon, yung dalawang 2000 at saka 2014, 2016. Ayan, binibili po natin yan. Mag-comment na lang po kayo dyan. At binibili rin natin yung hard to find dito kung tawagin nila. Yung hard to find po dito kung tawagin nila ay year 2007 at saka 2009. Ayan. Kung gusto nyo magbenta po ng mga ganitong mga coins, i-comment nyo dyan sa akin at kayo i-replyan ko para mag-usap natin kung magkano talaga ang presyo. Ayan po, magandang umaga po. Value 10 pesos po, currency piso 1967, up to date po. Composition po nito by metallic, aluminum, bronze, and center, and copper nickel ring. Ayan. May bigat po itong 8.7 grams. May haba po itong 26.5 mm. May kapal po itong 2.4 mm. Siyempre po, ang hugis po nito ay pabilog. Orientation nito, middle alignment. Number and dash 4519. Reference number KM-278. Kung tawagin po yung nasa kanyang likod, ito po ay tinatawag na sale of the Central Bank of the Philippines. Ayan. Nadali rin. Ito pong 2002, dalawa pong klase ang inilabas. Ayan, dalawang variety po. May tinatawag silang reverse die 1C, reverse die 1D. Ayan, nakikita nyo ang mga reverse. Ayan. Una tayo doon sa 2002 na reverse die 1C. 28% po, wala pa pong mintage na kung ilang pirasong ginawa at ito po ay ginagamit pa natin sa pang araw-araw na pambili ng UC kung ano-ano. Ayan po.
Pero may presyo na po doon sa ating numista.com po, yung kanyang very fine, 28 pesos. Yung extra fine, 30. Yung almost uncirculated nito ay nagkakahalaga ng 48 pesos. Yung uncirculated po nito, ayan po, ay 57 pesos only. Lipat tayo doon sa reverse die 1D. Yung reverse die 1D po ay 0.8%. Yun ang mahirap hanapin. Ayan po, wala siyang presyo. Blanco sa lahat. Ayan, percentage lang ang mayroon. Dako naman tayo sa kanyang mga presyo doon sa ating pandaigdigan. Ayan po. Doon sa EB.com po, nakakita na tayo nagbebenta nito ng $6.20. Mayroon din pinakamaliit doon na $3.50. Mayroon na rin $6.51. Ayan. Dako naman tayo doon sa ating carousel PH po. Ayan, pangalawang site natin pinuntahan. Nakakita naman tayo nagbebenta doon ng 250 pesos per piece. Ayan. Mayroon tayong nakita doon, seller po na si Lucky Coin. Ayan po. Error coins yung kanyang binebenta na 2002. Nakakahalaga po ng benta niya doon ng 1,200 pesos. Ayan. Mayroon pa tayong nakita doon, ang seller ay si Bongi Escobar. Ayan. Yung 2002 niya na binebenta po, error coins din. Nakakahalaga po ng 3,000 pesos per piece. Ayan. Meron naman tayong nakita doon na nagbebenta rin ng 800 nito. Ayan, 800 pesos. At saka isang 100 pesos po yung kanyang pinakamaliit. Ayan, sabi ko na nga ba, lahat ng ating mga hawak na koleksyon, pag ikay nangunguleksyon, ayan po, lahat po may presyo. Po sila, ang swerte nila. At sila'y nakapasok doon sa ating mga carousel PH, pwede na sila magpaskil ng kanilang mga coins. Ayan. Papasukin din natin yan pagdating ng panahon, pag marami-rami ng ating coins at tayo magbebenta at magsiselling na rin. So magandang umaga po sa lahat. Ayan. Hanggang dito na lamang ang aking vlog at napapahaba na. God bless po sa lahat. Take care.